Okay, for now, we will add articles in post. Okay, now last meeting, we added categories. Okay, so for me, I have lead generation, SEO, and website designing. Now, if you are confused, the title about of each category, you can ask ChatGPT. Okay, so everyone, you can go to ChatGPT, you log in your account, and then you ask, you can type, write me a title about, and then you choose what category. Now, in my end, I have lead generation. So, lead generation, at least, okay, at least 5. Pwede. Kasi pwede kang makapili kung saan dyan ang pwede mong i-add. Now, in our activity, you can add at least 3 articles in every category. Okay? Then after generating articles, you can save this one in sticky notes or in notepad. Now, if you don't have an account in sticky notes, okay, all you have to do is to search sticky notes. Okay? And then, first time, no, kung first time ka pa, ang sticky notes mag-ask to create an account. So, mag-create ka ng account and then log in ka. The purpose is para ma-save yung mga past na work mo. Okay? And then, you can also categorize or you can group your task. Okay? So, for me, I have here the notes. Yan. So, lahat ng mga accounts nandito, lahat ng mga past work ko nandito. Okay? So that's the beauty of sticky notes. Now, if you don't have an account yet, you can save the titles in Notepad. So save mo na dyan sa Notepad. So everyone, you can follow, no? So for me, I have here the titles, Mastering Lead Generation, Strategies to Attract and Convert High Quality Leads. So this is the first title. Then after that, i-copy it and then you ask ChatGPT to generate an article. Okay? So, pwede ka, so copy first the title and then you can ask, okay, you can type, write me an article about, and then you type the title. Tapos, pwede ka din mag-ask na ilang words gusto mo. Now, ang standard, it's about 500, no? 500 words or 700 words. Okay na yan, no? Ang iba, mag-ask 1.5, no? Depende siya sa client mo if ever mag-work ka na and then gusto niya mag-add ka ng articles, pwede ka mag-ask, no? Unsa man ang imuhang requirement, sir, pila ka words, no? Pwede ka mag-ask. Now, sa akin or sa atin, pwede kayong mag-ask ni ChatGPT at least 500 or 700 words. Okay? At least 700 words. Okay? Ito yung standard. And then, enter. Okay, so we have the article. If ever, no, kung gusto ninyo i-include ang pangalan ninyo, ang contact number, no, if ever, no. So, pwede kang mag-ask ni ChatGPT na sabihin mo, write me an article about, and then at least 700 words. Tapos, lagyan mo lang dito sa dulo na include my website, include my email address and contact number. And then, you type your email address and contact number. So, pwedeng ano. So, para as if lang na ikaw talaga yung nag-create ng article. Okay? So, you type or you copy the title. Okay, so, kamo, naka-generate na mo. So, to add this one, okay, to add this,
copy the title, and then you go to post. Again, bakit bakit dito natin ilagay sa post? Anong purpose? Anyone who can answer? Bakit sa post? You can unmute your microphone. Ano ganito, or you can type. Ano ganing sa post na to ibutang? Again. Wala mo ka remember? Okay, kay ano ganito? Sa post ibutang ang article kay nainay type. Para visible ma'am, para makita nimo inig open sa site. Another answer. Bakit sa post? So dapat masabtan ninyo kanus mo gamit og post o page, di ba? We created page and we created categories, we created post. Okay, so again, okay, bakit sa post? Every time mag-add tayo ng article kasi dito sa post, pwede mong ma-select ang category. So, ang purpose para i-group nimo, di ba? I ask you to generate at least 3 articles in every category. So, every time when you add an article related to a specific category, you check. No? So since this article is about lead generation, then you select lead generation. So yun yung purpose. Bakit sa post natin siya gawin? Kasi dito sa page, you cannot select category. Wala kang makikitang category dito sa right side. Only in post. Okay? So para when you go to blog, 'di ba? Pag open natin sa website, meron tayong lead generation. So, para pag-click natin sa lead generation, lahat ng articles related to lead generation ay mag-display. Okay? So, select the lead generation, and then after that, you have to put a featured image. So what is a featured image? So example, I will open this website. Okay, so ito yung mga tinatawag nilang featured image, no? So dapat magpili ka sa featured image pa lang para na ay mag-click sa article nimo. Dapat sa featured image pa lang maganda na siya, no? So magpili ka ng mga pictures na maganda para ilagay mo siya dito sa featured image. Okay? So, anyone, no, pwede kayong mag-follow sa akin. So, ang first step, you open ChatGPT, and then you choose category. Tapos, ask ka ni ChatGPT to generate a title, and then you ask ChatGPT to generate article. Okay? Tapos, you copy the title, and then you go to post. Then, you click add new post. Tapos, i-paste ang title. Okay? Title pa lang yan, ha? Tapos, select, don't forget to select category. No? Depende kung unsa siya na topic. Okay, ayaw jud kalimot kay para dili sila magbulag-bulag, no? Kung ato ka dito sa imong category, dapat unsa siya klase nga article mao gyud ang magawas. Okay? So, mo to ang next step, select category. Okay? Sige. And then you have to search image, no? Now, in Google, pwede kayong magamit sa Google, pero better to use Pexels. Okay? Pexels is one of the free websites, no?
You can search any photos here. Ang kagandahan dito is, ang mga pictures dito magaganda, no? Magaganda, tapos hindi siya pixelated kasi malaki man ang mga pictures dito. Pero kung if example, meron ka makikitang picture na mas maganda doon sa Google, you can also use Google. Kaya lang, sa Google, kadalasan doon hindi free ang mga pictures, no? Dito may mga ano kasi, may mga websites kasi na mga free stock photos lang talaga. So, pwede mo siyang gamitin sa website mo. Kasi walang magagalit kasi free man siya. Okay? So you can go to pexels.com. Okay, I will paste this one to the chat box. Okay, so I will stop in featured image so you can follow, no? I will give you time to follow me. So this one is about lead generation. So I will type lead generation. Tapos, meron tayong makikita. And then better to select picture na ito o kanang, good, square siya or rectangle, no? Not this one na pataas. Kasi pag natin to, i-resize, yan siya, mapangit ang iyang picture. Kay, ang featured image natin, man siya, landscape, 'di ba? Naka-landscape 'yon. So, dapat siya, hindi siya ganito, no? Hindi ganito. So, pwedeng ganito, pwedeng square or rectangle. Degeneration. Pero, pangit man. Okay, ito pwede. Pero, pataas man lain. So, sa pixels, kung wala kang makikitang related sa sinearch mo, you can use Google na lang, no? Okay, so, pwede kang gamit sa Google. Total, yun lang man ito. This one is for your own lang man, diba? For your website. Okay, so ito, maganda talaga sa Google. Really relevant yung mga pictures na makikita natin. Okay, so copy it or save it. So right-click and then save image as. Dapat hindi web file, no? Hindi web file. Ito web, no? So wag yan. Yan. Kung gusto mo talaga yan, you can open it to their website and then you can use snipping tool, no? To crop the picture. So, kung i-try natin, save natin yung file. Okay, web file pa rin siya. So, dapat PNG or JPG, no? So, kung naakay makita nga picture na at least nakadaka, no? Okay na siya. Ayaw pili ka ng picture nga sobra kagamay, no? Ayaw ng sobra kagamay kay pangit ang result ana. So nga ni nakadaka okay na ni siya. So you can open or you can search snipping tool. Kay web file man siya pero kung dili web file, okay lang diretso naka-save. So ako siyang i-crop and then i-save na ako. Then better to group it, no? You have to create folder and then sabihin mo feature para dali lang nimo. And then that is lead generation. Okay. And better kung ano yung title mo, yun yung title ng picture. Kung ano yung title ng ng article mo, yun yung pangalan ng picture, no? Mas okay siya. Now, let's save this one to featured image. Okay, click mo lang, set featured image, select files, and then, nakasave siya sa downloads, di ba? So, search natin, featured, then open. Okay, tapos, set featured image.
Okay, so nandiyan na yan. And then the last one, last step, okay, tapusin ko na lang to. Kapihin lahat ng mga na-generate ni ChatGPT. So ito yon, kapihin mo hanggang sa dulo. Okay, tapos, you paste it here. Okay, so type, and then you paste it. Okay, tapos, imo na lang siyang i-arrange, no? Kung pag-paste mo, dili siya pareha ang hitsura, dili. Okay, like this one, meron ni siyang bullet. So, pagandahin mo lang siya, no? So, like this one, malaki yung font. Okay, now, in SEO, ang iyahang policy dapat at least H3 ang imuhang subtitle. So, mo ni gitawag og subtitle, di ba? Ana, sa taas mo tong main. Okay, ito yung main title, ito subtitles na to, no? So, pag mayroon kang subtitles, you have to set the font into H3. So, ano na to, number 2 lagi siya diretso, no? Create. Wait lang. Okay. Ang kani define. So, pangitao na nimo siya sa taas. Okay. Strategies to attract. So, click. And then, enter lang. Okay. Mas maayo imo siyang i-arrange. Yan. Enter. So, naana siya din ha. Pagkahuman. I-indent lang nimo. Wait. Align text, indentation, kaysa first title strategies to attract. So, asa man kani. And then, to change the font, click mo lang yan. And then, heading, yan. Tapos, nadiri mo gawas H2, change it to H3. Okay? So, gamay. So, pwede po himuan mo kung gamayan ra ka, pwede po nimo himuong H2. So, dako-dako siya. No? So, ang title, automatic na siya H1, no? Pinakadako. Then, subtitle, it can be H2 or H3. Yan. Okay? Pagkauman ana, diri sa right side, sa post, kaniha, ayaw sa block, diri ka sa post. Okay? Imuha ning i-review, no? Naana ba ko featured image, select na ba na ako ang categories, ana. Pagkahuman ana, nakay makitang publish diri. Kaning immediate, kung gusto nimo karon dayon. Pero kung gusto nimo ang article ugma pa, no? Ugma pa nimo gustong i-publish, i-click lang nimo ang kani immediate and then i-select lang ang date and also the time. I-set mo lang siya. No, if you don't want to publish it right away. Now, this one is applicable if your job is website management, no? Ikaw ang mag-maintain sa ilang website, ikaw ang maglagay ng mga articles. So, in SEO, no? Ang policy ng SEO, at least you can publish article once a day, no? So, kung meron ka ng article na na-publish today, para meron kang ma-publish tomorrow, you can schedule the post. Okay? You do not publish it right away. Ay, dili siya, na siya, masabtan ninyo na siya during our SEO topic. Ganong dili pwede na isabay na siya. Ganong di, magod na siya pwedeng isabay nga po. I-publish na lang day na. Okay, so masabtan ninyo na siya during our SEO topic. Okay, so you get it. So again, first, para ako, I can edit this article para mas maganda siya tingnan. In your end, you have to first generate title in ChatGPT and then generate article and then you add in post. Okay, same here. I have here the post and then you have to add
featured image. Okay, select the category, don't forget. And then you click on publish. Now, if you click publish, yan, it doesn't mean na you cannot edit the article na. You can still edit, no? Kahit na-publish. And then pag na-publish na yan, and then meron kang mga na-edit dito, meron siyang ano dito, meron kayong makikita dito, update, no? If ever may mga changes, update lang, or you can click save. Okay? If publish na ang article. Okay, so I will give you 10 minutes to generate one article only, and then you add it in post. Okay? So, continue na in your activity. You can ask question if you are confused. Okay, so naka-generate ka na ba? Kinsa maning Zoom user? What's your name? Naka-generate ka na ng article sa ChatGPT? This one? Wala pa. Okay, yes. So, kopyahon ang title, no? Kopyahon mo ang title. Sample this. Okay, copy, gray, copy, and then you go to post, add new post. Tapos, ingon aning mo gawas, i-paste lang ang title, and then, i-paste pod ang kani. Tanan, hangtod mahuman, i-paste mo siya sa baba. I-click lang ng edit man siguro na, wait lang ha. Yan, kani editor di ay, use the default editor. I-click lang ng use default editor. So, title, i-paste, and then ang article, ang content diri sa baba, imo pong i-paste. Okay? Okay.